Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakakapagod, reklamo ni Maricar pagkatapos ng 2 oras na pag-iikot sa mga kalsada. Wala kasi ako makita ng mga gwapo. Wala sila dito sa kalsada. Paano naman? Palengke boys ang palagi mong binibiktima. Medyo saucy kaya ang mga homes dito, no? Saka, ano naman ang akala mo sa mga lalaki? Parang palaka na naglalabasan kapag umuulan? Sikmat ni Sushmita sa manicurista. Nasaan na ba si attorney? Kanina pa tayo nakatayo rito sa kalsada, sabi ni Orlando. Nandoon pa yata sa isang apartment na dinaanan natin. Nag-aaway yata iyong magkapatid na nakatira. Nilalamok na ako rito. Mauna na tayo at baka konsultasyon na iyon sa kaso. Pinalo ni Carmina si Orlando sa braso. Uy, isa-isang kinalabit ni Orlando ang mga kasama. Napapansin niyo ba ang mama doon sa kabilang kanto? Iyong patay ang ilaw ng poste? Ano ba yun? Naghabaan ang mga leeg ng 3. Kanina pa siya palakad-lakad doon eh. Parang minamanmanan niya yung bahay. Tumahimik silang lahat at inobserbahan na ang lalaki. Paro at parito nga iyon. Baka magnanakaw, ani Carmina. Baka serial killer, sabi ni Sushmita. Bumirada na rin si Orlando. Baka syota ng anak na babae. Hinihintay matulog iyong mga kasama sa bahay. Baka callboy na hinihintay dumating iyong customer niya. Nanlalaki ang mga matang, sabi ni Maricar. Baka hindi siya binayaran ng tama. Gaga, sabay-sabay na sikmat ng 3. Ay, tumalon sa bakod, patiling sabi ni Sushmita. Natutop ni Orlando ang bibig. Diyos ko! Oh my goodness! Puntahan na natin! Tignan natin kung anong gagawin niya, sabi ni Sushmita na siyang pinakaate sa 4. Nagtakbuhan silang lahat sa madilim na kalsada. Ang taas ng bakod, hindi carry ito ng powers natin. Paano natin malalaman kung ano nangyayari kung hindi natin makikita? Tanong ni Orlando. Akyatin na natin. Sabay-sabay sila napatingala sa mataas na bakod. Paano? Tanong ni Carmina. Tumapak ka sa akin, Orlando. Tapos, si Maricar ang paakyatin natin sa itaas. Siya ang pasilipin mo kung ano nangyayari. Suhestyon ni Sushmita. Bakit hindi na lang natin tawagin si attorney at katukin natin iyong gate? Mungkahi naman ni Orlando. Baka hindi yung maniwala sa atin. Saka kapag nahuli natin ito, tayo ang bida, no? Malaking plus ito sa salon at spa. Pati si Panorarya. Sampa na. Baka mamaya, kinakatay na iyong nasa loob. Nagkagulo na sila sa pagtatayo ng Human Tower. Tumalon ang pinsan niya. Tumapak siya rito at saka inalalaya ni Carmina si Maricar sa toring ginawa na matagal bago na itayo. Punyeta kang bakla ka. Ang bigat mo. Ilang kilo ba ang kakubaan mo? At nanginginig ang tuhod ko sa'yo. Hindi ako mabigat, no? Itong si Maricar ang malaki ang hita. Nanginginig na sagot niya. Ano nang nakikita mo, Maricar? Tanong ni Carmina na nakaalalay kay Sushmita. Wala. Ito na. Sa bubong. Sa bubong ba? Lumakas ang boses ni Maricar. Sabay ko sa kanya na pawis na pawis. Tumapak ito sa likod niya at nagkamali ito ng bagsak ng paa. Nawalan ito ng panimbang at napabitaw sa tuktok ng bakod. Nagtilian sila ni Maricar nang tuluyan na itong mahulog sa lupa. Kumapit ito sa buhok niya. At dahil sa higpit ng pagkakasabunot nito, napabitiw siya sa pagkakahawak dito. Nahulog silang 3 at nag-collapse na makapagpatong-patong. Bakla, umalis kayo. Hindi ako makahinga. Parang sisiw na sisinghap-singhap si Sushmita. Pero tila palaka ito sa pabukakang pagkakahiga sa kalsada. Ito ang nadaganan nila ni Maricar. Nagkukumahog sila sa pagtayo nang marinig nila ang sirena ng mobile car ng mga pulis. Huhulihin tayo ng mga pulis, sabi ni Carmina. Takbo na! Nanginginig pa ang mga tuhod nila
habang nagtitilian sa pagtakbo patungo sa kabilang kalsada palayo sa mga dumarating na pulis. Nagpulasan sila sa iba't ibang direksyon habang nagsisipag-ibisa na ang mga pulis. Tinugis si Orlando ng mga iyon. Hingal kabayo na siya pero hindi pa rin siya huminto sa pagtakbo. Hapong-hapo na si Orlando pero takbo pa rin siya ng takbo. Kailangan matakasan niya ang pulis na humahabol sa kanya. Baka ikulong siya nito. Hindi pwede. Tila nabulag na siya sa takot. Hindi na niya alam kung saan na siya nakarating hanggang sa mapansin niyang iba ng itsura ng mga bahay sa kinaroroonan niya. Dikit-dikit at mas maliliit na mga iyon. May mga tao na nag-uusyoso sa kalsada. Nang marinig niya ang sigaw ng pulis sa likuran niya ay lumingon siya. Hindi niya napansin ang isang grupo ng mga nagiinuman kaya nasagasaan niya ang misitang pinagpapatungan ng gin at pulutan ng mga ito. Anak ng... Iyon lang ang narinig niya. Nang malayan na lang niya na dumami ng humahabol sa kanya. Takot na takot siya. Sa sobrang pagkataranta ay hindi niya napansin ang nilikuan niya ay hindi na kalsada kundi eskinita papasok sa isang compound. Pumasok siya roon. Na makita ang mga humahabol sa kanya ay lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo. Ganoon na lang ang pagkabigla niya nang sa dilim ay bigla siyang sumabit sa alambre. Nagbounce siya pabalik pero sige pa rin ang takbo niya nang mabawi ang momentum. Pero saglit lang ay napahinto siya. Sumabit sa hugupuan ng kawad na sampayan ang bukol niya sa likod. Napaaringking siya sa sakit at hindi na nakaalis. Tarantado ka ha? Paglingon niya, inapasigaw na lang siya na makitang palapit na ang mga lasenggo na sagasaan niya. Sa likuran ng mga ito ay hapong-hapong parating ang pulis na ultimong silbato ay napaos na yata. Mabilis ang tibok ng puso ni Mavic habang papasok siya sa police station. Hindi na niya isinama si Salve. Baka mauna pa ito maghisterya kaysa sa kanya. Agad na hinanap niya si Orlando. Pakiramdam niya, inasalalamunan niya ang kanyang puso sa bilis ng pagpintig niyon. Narinig niya ang tinig ni Carmina. Hindi na siya nagtanong sa pulis. Tinunto niya ang pinanggalingan ng tinig. Nakita niya ang apat na nakaupo sa mga plastic chair sa isang gilid ng presinto. Napaiyak siya pagkakita niya kay Orlando. Nakapikit ang isang mata nito at namamaga ang bugbog saradong mukha nito. Parang bulkang sasabog ang dibdib ni Mavic habang pinagmamasdan niya sa loob ng emergency room ang kanyang kapatid. Idiniretsyo niya ito at ang mga kaibigan nito sa ospital para mabigyan ng first aid. Maliban kay Maricar, inabugbog din ng husto ang tatlo. Gusto rin niyang bugbugin si Mac na nakaalalay sa apat na mga sandaling iyon. Naiwan kasi si attorney sa isang apartment dahil may inaayos siyang gusot doon. Paliwanag ng pinsan niya. Nagpaliwanag din si Mac. May iniradyo kasi sa akin ang opisina na sumbong daw tungkol sa umaakit na mga lalaki sa bakod. Kaya dali-dali ako nagpadala ng mga pulis doon dahil hindi ako makaalis sa apartment sa Pingle Street. Hindi ko naman inakala na sina Orlando pala iyon. Hindi siya kumibo. Sa tindi ng galit niya nang malaman niya ang pangyayari ay siya ang nagreklamo sa mga pulis. Nang humingi pa ang komosyon sa halip na si Orlando ay ang mga lasenggong bumugbog dito ang nasa piitan ngayon at sisiguruhin niya mabubulok ang mga iyon doon. Huwag ka namang magalit oh. Ikaw ang may kasalanan nito. Nanlilisik ang mga matang asik niya dito. Kung hindi mo sila pinabayaan, hindi sana nangyari ito sa kapatid ko. Nagbagandang loob na nga si Orlando, siya pa ang nabugbog. Hindi ko alam na sila iyon eh. I'm really sorry. Paano ko tatanggapin ang sorry mo? Napaka-irresponsable mong leader. Muntik na mapatay ang kapatid ko. Paano ko nasaksak siya ng mga tambay na iyon? Paano ko napatay siya sa bugbog? Maibabalik mo pa ba ang buhay niya? Huwag ka mag-hysteria please. Kung ikaw nasa posisyon ko at kapatid mong may kapansanan nasa ER ngayon, I'm sure you wouldn't be as forgiving as you want me to be. Parang nilamukos ang mukha nito sa matinding guilt sa nangyari sa tatlong bakla. I'm sorry, sabi nito sabay talikod. Umismed siya at saka muling humarap sa ER. Nakikipagbiruan pa si Orlando na animong wala nangyari sa mga ito kahit mukha mga binayong guhat ang hilat siya ng mga tonta. Tumalikod na siya at lumabas ng ospital na mapag-isa ay sakalang siya nakaiyak. Kadarating lang ni Mavic sa apartment. Hinausap niyang abogado tungkol sa kasong gusto niyang isampa sa mga bumugbog kay Orlando. Naabutan niyang inaayos ni Salve ang 3 buking ng mga bulaklak. Sayang naman, kaya inilagay ko na lang sa mga florera.
Paliwanag nito. 'Di ba? Sinabi ko na sa iyo na itapon mo mga yan. Wala naman kasalanan ng mga bulaklak, Maria Victoria. Sayang naman. Nagkakakulay ang bahay kapag meron nito. Gusto niyang pagilitan nito pero pinigilan niya ang sarili. Magbibihis na ako. Maghain ka na at maghapunan na tayo. May parating na stocks galing sa Cebu at Dumaguete kaya kailangan nasa Calaca ako bukas. Pwede bang wag na akong sumama sa iyo pa uwi? Bakit? Nagtatakang tanong niya. Baka kasi kailangan pa ni Ola na mag-aalaga sa kanya. Sige, maiwan ka na lang. May mga pagkain pa naman sa ref na mailuluto mo. Nakangiting tumango ito. Umakyat siya sa kanyang silid. Nagbibihis siya nang may marinig niya na may kausap si Salve sa baba. Nang maulingan niya ang tinig ni Orlando, ay nagmamadaling bumaba siya. Nagulat siya na makita nakasuot ito ng barong Tagalog ito na uniforme nito sa punerarya. Pumasok ka na? Tanong niya. Kahapon pa, hindi na masakit ang katawan ko. Hindi pa humuhupa ang pamamaga ng mga mata mo. Hindi naman na masakit at naididilat ko na. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Maiintindihan naman siguro nila kung kailangan mo mag-leave na 1 linggo, diba? Nabubwisit na wika niya. 3 araw na ako nakatenga sa apartment. Si Ate Sushmita, nagmamasahe na. Nasa salon na rin sina Carmina at Maricar. Mas malakas ang resistensya nila kaysa sayo. Huwag na natin pagdiskusyonan ito, ate. Halatang naiinis ding sabi nito. May iba tayong pag-uusapan. Naupo sila sa sala, pati si Salve. Ano iyon? Gusto kong iurong mo di banda sa mga bumugbog sa akin. Ano? Sambit niya. Hindi pwede. Kailangan maturuan sila ng leksyon. Kapag itinuloy mo iyon, hindi ako sisipot sa mga hearing. Walang biktima, walang kaso. Nag-init ang ulo niya. At bakit sila pang kinakampihan mo? Hindi mo ko maintindihan. Aksidente ang nangyari. Kasalanan namin kung bakit kami nabugbog. Sa halip kasi na magpaliwanag kami, nagpanik kami at nagtakbuhan. Kahit ako, kapag nakita ko na may tumatakbo at hinahabol ng pulis, iisipin ko agad na may ginawang masama ang mga taong iyon. Pero hindi pa rin tama na bugbugin ka nila. Bala ko nandito na sa Maynila manirahan, ate. Ayoko ng gulok dahil kalilipat ko lang dito. Hindi mo naman kailangan dito tumira. Ayan ka na naman, naiinis na sabi nito. Basta, kung mahal mo ako, iyon ang gagawin mo. Saka wag ka magalit kay Mac. Ano naman ang gusto mo? Yakapin ko't halikan ng lalaking iyon? Ang sa akin lang, nakakatulong iyong tao sa atin. Sa akin, kaya ayaw ko magkasira kami nang dahil lang sa simpleng gulo na ito. Simple? Muntik ka nang mamatay, Orlando. Hindi na mauulit iyon. Umismed siya. Hindi ko basta-basta mapapatawad si Mac. Ang tigas talaga ng puso mo. Iiling-iling na sabi nito. Sabay sulyap sa mga bulaklak sa mga florera. Obviously, he's making all the efforts para humingi sa iyo ng dispensa. Sobra ka naman kung hindi mo siya patatawarin samantalang ginagawa lang niya ang trabaho niya para sa lugar na ito. Ang ano? Ang ipabugbog ang mga nakatira dito? Puno ng sarkasmong wika niya. Ewan ko sa'yo. For once, pwede bang makinig ka naman sa sinasabi ko? At hindi iyong kung anong gusto mo na naman ang masusunod? Para sa iyong ginagawa ko. Hindi, para ito sa pride mo. Para patunayan na magaling ka talaga at wala kang sinisino. Aalis na ako. Babalik na lang ako kapag marunong ka nang makinig sa rason ko. Saka kapag matino ka ng kausap, padabog na nagtungo na ito sa pinto. Huwag mo akong binabastos, Orlando. Ate mo pa rin ako. Tumigil ito sa paglabas at nilingon siya. Iyon na nga eh. Sa kakaisip mo na ikaw matanda sa atin, nakalimutan mo na segundo lang ang pagitan natin. Ang akala mo, ikaw lang nakakaintindi. Samantalang kung tutuusin, mas marami akong isinakripisyo kaysa sa iyo. Mapait na pahayag nito. At mas marami akong hirap kumpara sa iyo dahil ikaw ang sinuwerte sa ating dalawa. Orlando, biglang humupa ang galit niya. Sa halip na sumagot, ay dumire-diretso ito ng layas. Pabalabag na sinara nito ang pinto paglabas nito. Natulala siya, hindi malaman kung anong iisipin sa sinabi ng kanyang kapatid. Nakaupo na si Mac sa loob ng apartment ni na Orlando na ipasok doon ng alalay niya ang pansit, lechong manok, ice cream at ilang bote ng soft drinks na pasalubong niya. Para na namang inahing na abala sa pangingitlog ang mga bakla.
Nagsipagputukan ng mga ito at agad nagkainan. Pasado 10:00 na ng gabi, sinadya niya na ganoong oras puntahan ang mga ito para nakauwi na ang lahat mula sa trabaho. Kain kayo ng ice cream, baka sakaling makatulong sa mabilis na paggaling nyo lalo ka na Orlando. Umupo si Orlando sa tabi niya. Masarap itong pansit, attorney. Malambing ang tinig ng wika nito. Special yan, galing sa suki ko sa Carriedo. Thank you, attorney. Wala pa nga kaming ulam ngayon, ani Sushmita na punong-puno ng pagkain ng bibig. You're welcome. Nagbabagong puri lang ako sa inyo. Sinserong saad niya. Wala ka namang kasalanan eh. Ako, hindi ako nagalit sa iyo ever. Ewan ko iyong kapatid kong maarte. Hindi naman siya nabugbog. Wala rin siya sa pinangyarihan. Ewan ko ba kung bakit nag-e-emote ay demanda iyong mga lalaking. Gusto ko lang ipagtanggol ang kapatid mo, Barbie. Huwag ka na magalit sa kanya. I'm sure, kung sa kapatid ko rin nangyari iyon, tsak na hindi ko rin palalampasin. Ang kaso nga, ayoko magdemanda. Siya itong namimilit. Hindi siya sumagot. Mukhang pinag-awayan na ng magkapatid ang usaping iyon. Nasa apartment na bang kapatid mo? Kapag karaka ay tanong niya, umusmed ulit si Orlando. Oo, nagagalit-galitan nang puntahan ko kanina. Nag-away lang kami, niliyasan ko nga. Palipasin mo na lang munang galit niya. Nakakainis eh. Daig pang nanay ko kung mag-alala. Porke baku ba ako? Hindi ko na kayang ipagtanggol ang sarili ko. Of course, kaya mo. Obligadong sagot niya. Mismo. Kaya mabuti nga at uuwi na yun sa Batangas. Sana nga magtagal siya roon. Sana, wag na siyang bumalik para hindi ko na siya pinoproblema. Nasisira ang beauty ko sa kanya, no? Mataray na deklara nito. Uuwi ang kapatid mo sa Kalaka? Kailan? Interesadong tanong niya. Bukas, sabi ni Ate Salve. Darating daw kasi yung mga dry goods mula sa Cebu at Dumaguete. Tiyak na ilang araw iyon doon, kaya makakapagpahinga ako sa bunganga niya. Ay, salamat naman. Mabuti nga iyon, pagsang-ayon niya sa sinabi nito. Pero malayo ng isip niya sa mga sumunod pang sinabi nito at ng iba pang kasama nito. Nagalit na nga si Mavic kay attorney, mga ka-felicidad. Paano pa manliligaw si attorney? Kaya naman, abangan!